Sa harap pa mismo ng tanggapan ng Barangay Pansol sa Quezon City, pinaluhod na nagpakilalang pulis ang kaalitan nitong rider pasado alas 10. Ilang saglit pa, pinuputok na nito ang hawak-hawak na baril. Sobrang takot ko po kasi sir, nakita ko po yung yung baril. Doon po ako natakot kaya po sinunod ko na lang po. Malay mo, pinatay niya na pala ako kagabi pero wala po akong kalam-alam. Kwento ng complainant, papunta siya sa bahay ng kasintahan sakay ng kanyang motorsiklo nang bigla na lang umano siyang kinat ng pulis at pinababa ng kanyang motorsiklo. Pababa niya po ako. Panasabi niya po na papatayin niya daw po ako. Tapos sabi ko, bakit pa ano po yung kasalanan ko? Wala pong kasalanan. Medyo napakalma lang umano ang nasabing pulis nang kausapin na ng kapitan ng barangay. Ano po bang problema? Ang banggit niya sa akin, ako po si Teniente, ganito ganyan. Wala sa katinuan kasi parang nasobra niya ng lasing. Nang makakuha ng tiyempo si Kap, agad nitong dinisarmahan ang pulis. Kasi nasa in danger na siya yung anytime pwede siya mamutok eh. Didisarmahan ko na siya kasi gustong panagutan yung ginawa niya dito. Lalo-lalo na sa harapan ng barangay, napakarami ng tao. Eh kung may tamaan doon sa pagpaputok niya, mas malaking problema. Naroon na rin pala noon ang mga responding pulis ng QCPD Station 9 at agad siyang pinusasan. Dito na lamang Pulis Marikina pala ang suspect na si Paul Evaristo, pero di pala siya tenyente kundi isang PO1. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD si PO1 Evaristo. Hindi na ito nagbigay ng pahayag sa amin. Naharap siya sa mga kasong illegal discharge of firearms, grave threat at paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng ipinapatupad na gun ban. Meron corresponding administrative case yan. And pwedeng madismiss yan sa ating serbisyo or pwedeng suspension. Oscar Oida, GMA News.